Hello, hello! Nakapag-edit na naman ng first one, kaya tara, samahan niyo kami sa day 2 ng Boracay trip namin. For the photos munang ipapakita ko sa inyo dahil brunch na naman ang nangyari at hindi ako nakapag-video nung nagre-ready na kami. Hindi na nga rin kami lumayo dahil katabi lang ito ng Astoria. Oh, walang nagtatanong. Pagkatapos naming magpababa ng kinain, ay for the go na kami sa itinerary namin. Land tour nga lang ang napili naming lakad niyan at yan po yung e-trike na sinakyan po namin. 1.5 po ang bayad sa Arkila ng e-trike kasama na po ang driver. Ang first destination nga namin ay dito sa Mangrove. Nagpa-register po muna kami and for the go na kami magpa-picture. Pero ang ending ay wala din kami mga maayos na picture dahil nagdagsaan ng mga turista at eto pa biglang ang umulan. Buti pa si mama may naka-ready ng towel. Diyan sa bandang yan sana kami magpapapicture at nakapila na nga kami pero dahil nga sa umulan ay nagsialisan na ang mga tao. Ang next destination nga namin ay dito sa Bulabog Beach at tingnan nyo naman walang ulan dito. Oh, anong ginawa dito? Eh di syempre picture-picture lang tapos pahinga ng konti. Pangalawang destination pa lang pero mukhang pagod na ang mga persons. May mga locals naman na nandito na nakahanda naman na kunan kayo ng mga pictures pero syempre mag-aabot ka rin kahit konting tipman lang. Papunta na rin kami ng keyhole nito at hindi ko alam kung anong station na ito. Napakalinis kasi at napakaaliwalas ng paligid. Ibinaba muna kami ni Manong dyan dahil ginagawa pa yung daan. Ilang minuto lang naman ang lalakarin bago kami makapunta sa may keyhole. Napag-isip-isip ko nga na napaka-ideal din itong land tour lalo na't nagta-travel kami na may kasamang mga bata. Magdala ka nga lang ng mga essentials gaya ng sunscreen, bottled water, at comfortable na sapatos o tsinelas. Habang naglalakad nga kami ay napansin ni Papa itong mga bata na nanghuhuli ng mga sea urchins. O diba, takam na takam ang matanda. Pati si mama gusto ding tikman. Ewan ko na lang dun sa kapatid ko at sa asawa ko. Pero ako, ayaw kong tikman. May pila nga pagdating nga namin sa keyhole. Kaya kailangan mo mag-stand firm para hindi ka masingitan sa pila. Napaka-natural ng bato na to. Yung tipong bato na hindi ka magiging sabog. De, joke lang. Tara naman dito sa may Boracay New Coast. Hindi na nga kami nakapagpa-picture dyan dahil dumiretso na kami dun sa beach mismo. Medyo nararamdaman ko na rin ang pagod habang naglalakad kami. Buti na nga lang ay nagtsinelas lang ako. Kung ako nga ay ramdam ko ng pagod, paano pa kaya yung mga bata? May nakaredy na rin dyan na local na kukuhanan kayo ng picture. Want to sawa yan ha? Magbibigay ka nga lang ng donation. Saglit nga lang kami dyan dahil ang next destination namin ay sa Puka Beach na. Hindi lang energy ang binabaon kapag nagdalantor ka dito sa Boracay. Aba, magbaon ka din ng sandamakmak na tip para sa mga locals na handa kayong kuhanan ng mga pictures. Itong Puka Beach nga ay mahahalin tulad ko sa mga beach sa Pangasinan. Lalong-lalo na sa Bulinaw dahil ganito rin po ang buhangin doon. May isa pa nga kaming destination bago bumalik ng hotel pero hindi ko na matandaan kung saan yun. Napagdesisyonan kasi namin na bumalik na lang sa hotel dahil pagod na yung mga bata. Ano, kaya pa. Day 2 pa lang tayo, mga ante. Pagkadating nga namin sa hotel ay nagpahinga lang kami saglit at napagdesisyonan kong maligo na. Lagkit na kami ng bangs ko, mga auntie. Maganda at malinis itong pool ng hotel. At kung ako nga ay tatanungin, gusto kong magbabad pero hanapin na naman ako ng junakis ko. May pa-fire dancing nga dito sa may bandang pool at napakagandang manood. What if aralin ko rin yung fire dancing kasi malapit na din akong magbuga ng apoy dahil sa asawa ko. Syempre, joke lang. Oh, ayan na sila. Diyos ko, hindi pa nga ako nakakapagbabad sa pool. Sinusundo na nila ako. Tampisaw lang ang ending. Madali ang banlaw at bihis ang nangyari dahil sa labas na lang din daw kami magdi-dinner. Nakahanap nga kami ng swak sa budget at siguradong mabubusog kami. Kaya dito kami napadpad sa 101 Sizzlers. Unli rice na din dito mga ante. Hindi ko na nga na-videohan o na-picturean man lang yung mga kinain namin dahil nag-alaga ang ginawa ko. Naglibot-libot lang kami pagkatapos namin kumain at dito lang kami napadpad malapit lang sa hotel. Marami-rami din na mga pwesto dito na nagtitinda ng mga inuming, pagkain at kung ano-ano pa. Nakabili na kami ng ilang souvenirs sa D-Mall pero bumuli ulit kami dito kasi mas mura pala dito mga ante. Hindi rin kami nagtagal at bumalik na din kami sa hotel dahil pagod ng mga bata. Pagod na rin ako kasi nagpabuhat ng diretso itong junakis ko. Saludo din kami sa mga staff dito sa Astoria kasi super bait at super galang nila. Pagdating nga namin sa kwarto ay pinag-usapan namin kung ano naman ang gagawin namin sa araw ng kinabukasan. Marami rin kasi dapat ang isaalang-alang dahil sa mga bata na kasama namin. At eto na, ipagtitimpla na natin ng kape ang master natin. Kung yung iba ay hindi nakakatulog kapag uminom ng kape sa gabi, ay ibahin nyo tong lalaking to. Mahimbing ang tulog niyan kapag nakainom siya ng kape sa gabi. For dahil hilamos at skincare na din ako bago matulog. At syempre, nakabuntot pa rin ang junakis ko sa akin. Buti pa yung asawa ko, sigurado naghihilik na yan sa labas. Mapabawas man o ihi ay talagang nakabuntot yan sa akin. Sanay naman na ako, yun nga lang ay ang hirap mag-concentrate. Kahit pagod ang batang ito ay alam ko ng 1:00 o 2:00 pa matutulog. Kaya siya, sige babay na. Magko-concentrate pa ako dito sa pag-upo ko sa trono. Bye-bye!